kaugnay ng balitang yan, kausapin natin ngayon sa linya ng telepono, NCR PO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Eunice Salas. Colonel Salas, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ms. Pinky, at sa lahat po na nanonood. Opo, anong nangyari dito sa Pasay itong incident na to, no? Sako po siya ng Makati City, ma'am. Ay, sorry, sa Makati pala siya, pero yung police taga Pasay. Tama po kayo. Taga-Pasay po, si Sergeant Dolipas. Opo, can you tell us anong nangyari dito based on your investigation so far? Yes po, base po dun sa initial reports nga ng Makati Police, kasi sa Makati po dinala itong after po nila magkaroon ng girian. Una po muna, nagkaroon sila ng traffic argument. Sinideswipe po nitong rider itong police natin. Nagkaroon po sila ng heated argument, bumaba po si police, and nakita po niya na merong baril dito sa bewang itong rider. Kaya po agad po niyang kinuha yung baril. Kaya makikita niyo po dun sa viral video na dalawa po yung baril na hawak nitong police, yung nakakulay puti na nasa ibabaw po. Opo. Ayun po. At makikita niyo naman po na iniiwas ng police yung katawan niya at saka yung baril dun sa rider. Opo. Para po hindi na po sila magkasakitan. And nakahingi po siya ng tulong. At rumisponde naman po itong mga taga Substation 3 sa Makati. After po na masubdue na yung suspect, kusa naman pong sumama sa police station itong rider. At doon na po nagkaroon ng pag-uusap. Kinuha po itong baril at nagpakilala po itong rider na isa daw po siyang membro ng ISAFP o Intelligence Service ng AFP. At dito na nga po, kinumpiska po yung baril niya na ngayon po ay nasa kustodiya pa rin ng Makati City Police Station. However po, nagkaroon po ng lapses on the part of investigation naman. Hindi po nakapag-prepare ng appropriate reports dahil accordingly, sabi po nitong nagpakilalang ISAF, babalikan niya po yung kanyang mga papeles bilang patunay na siya ay member ng ISAF at yung mission order niya sa pagdadala ng baril. Subalit hindi na nga po bumalik itong nagpakilalang ISAF na ngayon po ay pinaghahanap na ng kapulisan. Nagbigay na rin po ng marching orders ang ating SILG to conduct manhunt operations dito nga po sa nagpakilalang ISAF. Nag-release po siya ng press statement, ma'am, ngayon pong umaga, na hanapin nga po itong nagpakilalang ISAF para po matukoy po kung ano po talaga ang totoong pagkakilala niya. Kasi kung wala naman... So sabi niyo nga, parang nagkaroon ng lapse, no? Doon sa report. Yes po. So, nung nagpakilala muna itong si naka-helmet, na ISAF siya, they took it hook, line, and sinker, kung baga doon sa substation, na taga-ISAF siya, kaya pinayagan po siyang makaalis dahil pending kukunin niya ang kanyang mga papeles. Tama ho ba? Tama po kayo. At dahil nga po dyan sa lapses na yan, ma'am, ay na-relieve po agad ng ating Regional Director, Brigadier General ng Sates. Ito pong desk officer na to na humarap. Kasi po, doon na po tumigil, hindi niya na po in-endorse sa investigator at hindi rin niya po na-inform agad ang kanyang COP. Kaya ang kanya pong substation commander. Kaya po dalawa na po silang na-relieve ngayon and appropriate administrative charges po ay hinahanda na laban sa kanila, ma'am. Sino pong na-relieve so far? Could you repeat, ma'am? Yung substation commander? Yes po, yung substation commander po at yung desk officer po. Yes po, pareho na po sila. Sinibak kagabi pa po, ma'am. Okay, so may manhunt ngayon dito sa nagpakilalang ISAF, allegedly. Allegedly po, opo. Yan po ay orders po ng ating SILG na monitor po namin. May nag-release po siya ng statement regarding po dito, ma'am. Na-check ho ba yung database ng ISAF? Kung meron ho bang, kung ano yung kanyang pangalan na ibinigay, yung kanyang ID, na cross-reference ho ba ito? Yes po, sa initial na findings po ng Makati, although ongoing pa po, meron pong mga records na under the same name. Pero nagko-coordinate pa po ngayon, ma'am, ongoing po yung investigation as well as dun sa firearms na present niya. Nag-request na rin po sa FEO, sa CSG para po ma-verify yung records niya kung ito po ba ay lisensyado at meron po ba siyang kaukulang permit para bitbitin po itong baril na ito. Ma'am, so paano ho ito? Ang sinasabi ho ba ni Police Pasay, he was defending himself dahil, well, nagkagirian, nag-away po sila. At nung nag-away, nakita niyang may baril itong naka-helmet, kaya sinabdue niya. Ganun ho ba?
Opo, yun po yung kanyang initial explanation, ma'am. Pero despite po doon, siya po ay nirelieve na rin po sa kanyang current post. Siya po ay nasa holding unit na rin po at paiimbestigahan din po. Actually po, magpe-prepare din po ng administrative charges against him para doon po niya ma-explain kung ano po ba talaga yung tunay na pangyayari kasi napaka-ikli po ng video clip Oo. for us to ascertain na totoo ba yung lahat ng sinasabi niya, ma'am. Okay. So, iimbestigahan din po siya ng PNP. Doon po siya magpapaliwanag. And in the meantime, yung kanyang nakaalitan ay nawawala. Opo, sa ngayon po ay pinaghahanap po siya at mag-exert po ng maximum efforts ang NCRPO para po masolusyonan po agad ito at mabigyan liwanag itong insidente. Ma'am, last Ito naman. question. Ano ho yung pangalan? Yes po. Are you withholding the name of yung nagpakilalang supposed to be taga-ISAF na may helmet? Is that still under wraps right now? Ay, hindi naman po, ma'am. Ang nagpakilala po siya as Angelito Velasquez Rencio. 48 years old po at nakatira daw po sa Parañaque. Okay. Yan po yung mga binigay niya. Meron din naman po siyang pictures Opo. sa police station. Opo. At sa ngayon po ay nakikipag-coordinate po kami sa AFP. Maraming salamat po sa inyo, PNP NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Eunice Salas. Thank you, ma'am.